Good day to everyone. Ito ang Henley Beach ng South Australia. Everyday ako dumadaan dito, look at the sunset. Pero maiba tayo today. Gawa ako ng mataas na istorya ng buhay. Sa view na ito, ang ganda kayang magmuni-muni at mag-sit down. So maiba tayo. Paano ba ako nag-decide na mag-abroad? Namulat ako na kapag nakapag-aral ka, nakatapos ka ng pag-aaral, maganda ang bukas mo, ay mararating ka. Pero the reality, hindi pala. Nakadepende sa lifestyle mo. Pagka-graduate ko sa Philippines, nakapagtrabaho ako. Talagang dalawa yung kurso ko, no? Nag-take pa ako ng masterals, pero hindi ko natapot yung masters ko. Nagsimula ako as accounting assistant. Nagiging encoder ako, reconciliation sa bank, accounts ng company na pinapasukan ko. Level up ako, nagiging accounting head ako sa MEPS 1. Akala mo ang ganda ng position, no? Akala mo laki ng sahod. Taas na ang credentials ko, lumipat ako ng isang company, nagiging cost accountant ako, kunyari, no? Sa ganda ng posisyon, akala mo ang laki ng sahod. Lumevel up ako, umapply ako ng company ng government sa atin. Di ba kung government, akala mo ang laki ng sahod, ano? Alam mo mga igan, magsisimula ka as contractual. For how many years naging contractual ako, ang liit ng sahod. Doon, baon ako sa utang. At sa wakas, nagiging regular ako. Nag-times 3 yung sahod ko. Feeling, no? Mag-withdraw ng sahod na malaki. Pero mga igan, hindi yun totoo. Depende pa rin sa standard ng lifestyle mo at depende rin sa mga klase ng mga kaibigan mo. Dami kong mga friends mahilig mag-travel. Doon nagsimula. Na-travel ko buong Philippines pero baon ako sa utang. Humuhay kaming marangya, may sasakyan, may mga katulong pero baon ako sa utang. Isip ko, ang dalawa kong anak, ano kayang future nila? So doon na pasok yung mag-abroad. So nag-research ako, nagtanong-tanong ako sa mga friends kong nag-abroad at na-inspire ako. Alam niyo ba, kinompute ko yung mga sahod nila na in a year, 1 milyonarya na ako. Pero hindi yun totoo pala. Reality, nung nag-abroad na ako, kulang pala. Sa renta pa lang ng bahay, sa kain, padala ka pa ng Philippines at sa sarili mo. Kulang ipon. Naitabi ako, kaya lang sumali ako ng mag-silent, mag-invest ng isang company na para sa akin scam lang din pala. Nag-work ako for 5 years sa Malaysia as a call center, pero doon ako sa accounts receivable. Mas mataas yung sahod ko sa Malaysia compare Philippines, pero kulang pa rin. So in short, nakarating ako sa Australia. Ikukwento ko sa inyo sa susunod kong video yung pangmahabaan kung paano at ano ang ginawa ko na nakarating ako dito ng smooth lang. Sa Australia, nakadepende sa'yo. Yung gusto mong sumahod ng malaki or gusto mo ng tamang-tama lang. Masasabi ko na sakto lang yung income ko dito. May bahay na kaming ine-expect in the future. May bahay ako sa Philippines. Sakto lang yung mapadala ko sa parents ko. May savings kami. Sakto lang. In short, hindi ka na nangungutang. Stop na yung lifestyle na hindi maganda. Plina lang sa sarili. Huwag lumipad ng masyadong mataas. Masaya, makuntinto ka sa buhay. At huwag mong kalimutan yung nasa itaas na nagbigay sa'yo ng buhay.